Mamaya may wedding. Mamaya, ganun ako, no? Ganun ako. Paulit-ulit, dinodoble. Dinodoble ko yung sinasabi. Hindi ko alam ba't ko ginagawa yun. Pero, welcome sa another solo episode ng Tinton Podcast. Dito ulit tayo sa, I guess ito na yun eh. Ito na yung bakit ko ba dinodoble? Kailangan ko ayusin yung speech. Yung, kailangan kong wag doblehin yung mga sinasabi ko kasi na-catch ko yung sarili ko ngayon lang. Ang sinasabi ko, mamaya may wedding na attendan. So, isang mabilisang podcast lang. Wala akong masyadong pinrepare, although yung sinabi ko na pag-uusapan na left out na topic from last episode. So, it's episode 10. Ito ngayon, way ko kung kaya bang mag-podcast ng freestyle lang tulad ng right now. And kung ano lang yung mga gusto ko i-share sa utak ko. Kasi minsan, mas gusto ko yung off the cuff eh. Alam mo yun? And gusto ko lang mas lumabas pa yung soul ko, yung character. Hindi character eh. Yung aking the inner me. No? Parang feeling ko mas lumalabas siya pag wala akong script or wala akong line of questions. Feeling ko lang yung critique ko sa last episode, medyo stiff. Hindi ko alam kung nagtunog stiff siya sa inyo, pero I felt na pag stiff ba pilit? Or I'm not sure kung nag-overthink lang ako. Pero nag-enjoy naman ako so far. Ito yung mga mornings na reflections lang and kausap ko lang yung sarili ko. So anyway, mamaya may weddings. Wedding. Isa lang. Excited ako doon. And naalala ko lang yung nasa wedding industry pa yung career ko. Na nagtayo ako ng sarili kong wedding or events shooting. SDE realm, no, ng coverage ng events. Naalala ko lang na parang nagiging emotionally attached ako. Kasi every time, like for example, yung first time kong maka-experience ng to be part of the crew at gumawa ng SDE. SDE, ano yan, same day edit. Masyado ba akong expressive with my hand? I talk with my hands eh. So, let's let it go. Masyado akong conscious. So, self-awareness, medyo tone it down. Sorry, yung kwento. So, nung first time kong mag-SDE, ano pa to 20 internship ko to. And nadala ako. Parang ako kasi yung naka-assign dun sa bride, no. So lahat doon ako sa bride's area and then or sa room ng bride, and then bibidyoan ko lang kung ano yung noteworthy. Yun yung task eh. Punta ka doon sa bride's room, bride area, bride holding area, and videoan mo kung ano yung sa tingin mong astig na nangyayari. So, pwede mong videoan yung mini-makeupan yung bride, or pwede mong videoan yung blinds pag humihipan bigla, alam mo yun. Astig din yun minsan eh, pag sa simula ng mga SDE, pag makita mo lang,
gumanon yung curtain. Pictures say a thousand stories. Yun yung masasabi ko doon, no? So, kumbaga, engage yung brain ko doon. Engage yung brain ko na, inulit ko ulit, no? Engage yung, para akong si Scorsese, no? Parang ito, papasok yung tita niya, tapos magkakamans, ha 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 ha, kakasal ka na. Alam mo yan, penging apo. Ganun yun eh. Yan lagi yun sa bride room no? Asa na yung apo? Diba? So, yun yung task ko. Hanapin mo lang yung, asa na yung apo? Bigyan mo ng apo yan. Bibidyoan mo lang yun. And then, paiba-iba rin ako ng ng task. Parang, minsan taga-video ako ng bride's room. And then, lahat ng mga events na nangyari doon. Tapos, pinaswap ako na, taga-hawak ka muna ng memory card. So, meron akong parang memory card belt na, or, para siyang utility belt. And then, may mga memory stick slots sa gilid. So, kumbaga, kukunin, kasi group yan group yan ng mga SDE people So, kukunin ko yung SD card sa groom, SD card ng so, gather ko yung lahat. And then, meron tayong tinatawag na dump. So, yung taga-edit, yung pinaka-importanting part, or one of the important parts ng wedding coverage ay yung taga-edit ng wedding. Kasi, syempre, on the fly yan Tapos, dump ko lang to sa bride to. Pengi ako ng footage ng bride. Slam dunk lang niya sa laptop niya and yun, gagawin niya na yung magic niya. And then, nung natapos na yung event, kasi syempre nakilala mo na yung bride, nakilala mo na yung groom, nalaman mo konting stories nila dahil unang-una sa mga tita yan sa mga tita sila parang nagkakaroon ka ng idea sa story ng mag-asawa through sa chikahan ng mga nanay, ng mga family members around. Hindi ko alam kung bakit tita, pero kasi lagi silang lalapit sa bride at sasabihin, pengi ako ng apo, pero hindi naman sila. Pero hindi sila yung parent. Parang gusto nila na buntis yung bride for some reason or in that particular family, no? Kasi kailangan, gusto nilang hanapan lagi. Gusto nilang papasok sila, knock, 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 no? Doon sa room ng bride, and then nagme-makeup ka, buntis ka na, no? Di ko, alam mo yun. Na-videoan ko yan lahat, and yun lang. Sorry. So anyway, naluha ako. Kasi parang, naluha ako nung pinlay na yung STE part. Kasi parang parte ka na ng pamilya nila no? Nandun ka sa very best moment nila. And binidyoan mo. May nakilala kang family members. Mga nakasalamuha ka sa mga tao doon. And kahit hindi mo sila kilala at the start of the day, at the end of the day, parang nagsasabi sila ng mga kwento nila, ng past nila, and then yung editor, parang alam na yung story na nangyari sa kanila. Kasi syempre, kukuha ka ng mga sound bites So, parang binasa mo yung precious hearts, nila.
love story nila. And then, nakita mo yung fairy tale video sa SDE na kahit outsider ka, di ko alam, naluha ako. As in talagang, hindi hagulgul, no? May umahagulgul na, nag, hindi hagulgul. Parang ano lang, one tear, pew, yan lang, mabilis lang, tas, yan, wipe mo lang. Nagbigay ka lang ng isa. And then, yeah, Stig, feeling ko lang, sa mga masasayang experiences na parang parte ka eh. And kumbaga, sorry, ang ingay yata nun. Nagpatuloy pa ako eh, kasi feeling ko dun sa internship na yun, na-enjoy ko eh. Para kasing, wala lang, naging part ka lang sa story ng mga tao. Parte ka nun. Yeah. Natatakot ako ngayon kung naka-record ba siya o hindi. Kaya, pwede ko bang silibin lang? Grabe. Okay. Naka-record naman. Intrusive thoughts eh. Wala kasing indicator kung naka-record. So anyway, naka-record naman. Ayun. Yan, na-enjoy ko yun nung sa wedding industry, SDE. Corporate events din. Yun na rin namin i-shoot. So nagkaroon kami ng sarili namin mga projects din eh. Natuwa ako nun, nagtayo ako ng sarili kong wedding events coverage. And naluluha pa rin ako. Parang meron isa, ako naman yung nakatoka sa edit. Or meron din kasing save the date video eh. So yun, hindi kailangan same day. Mag-shoot lang kayo. Tapos nung ine-edit ko yung save the day video, naluluha ako. Hindi ko alam kasi parang emotionally attached ka eh. So, wala lang. Maramdamin ako eh. Ayun. Wedding. Mamaya may wedding. Hindi ko alam kung luluha ulit ako doon. So, parang nakailang weddings na rin ako. Pero, congrats sa ikakasal mamaya. Ano yan? Stig. So, yun. Ano pa ba? Ayun, kamusta, no? Kamusta naman yung buhay? Dapat magsusombrero ako eh. Kaya parang never kasi naging bagay sa akin eh. Yung magsombrero. Subukan ko lang eh. Subukan ko nga ulit. Ayan. Ayan. So, hindi ko alam kung na-conscious kasi ako sa buhok ko eh, na parang bagong gising. So, nag-decide ako mag-suit ng hat. So, siguro for now, susutin ko muna siya. And then, bigyan nyo na lang ako ng feedback kung backwards ba or tas mamaya gawin ko ng forwards. Di lang ako agree masyado sa logo. Gusto ko sana plain eh, pero so mamaya magpa-front cap ako. Wala tayong pakialam sa continuity, pero for now, I will decide na naka-backwards tayo. Fashion, no? Fashion, bigla yung topic. Ano ba masasabi ko sa fashion? Dati wala akong pakialam sa fashion eh. And nababother ako na may certain rules dati. Kasi dati meron akong parang kaya ko pang i-rock yung, as in hindi ako nako-conscious na magsuot ng may graphic t-shirt, tapos naka-plaid na shorts.
ang gulo nun, no? Ang daming nangyayari. Makikita mo yung mukha, tapos may graphics pa, tapos may graphics pa. Kumbaga, parang binandalize. Ngayon, yun yung naiisip ko. Kumbaga, meron ng mga fashion rules eh. And you wanna dress appropriately. Lalo na sa mga weddings, no? Hindi ka naman pwedeng maging, uy, may binandalize na wall doon, no? So, natuto ako actually yung asawa ko eh. Yung asawa ko yung usually yung nagsasabing ang baduy ng suot mo. So, doon ako natuto. Natuto akong ngayon, mahilig lang ako sa plain t-shirts. Pero gusto ko pa rin yung mga graphic t-shirts. Kasi medyo nagpapakita ka lang ng... Feeling ko yung mga tao nagsusuot ng mga graphic t-shirts on purpose. What do you mean on purpose? Meron ba mga tao? Anyway, huwag na. Iba kasi yung parang... Paano ba? Iba yung... Ang pangit pa yun gan, pero iba yung wala ka lang masuot. Or, ito ba yung sinasabi? Pag sinabi kong on purpose kang nagsuot ng may graphics, yun, ibig sabihin, pinili mo yun na mag-ipakita sa mundo. Na, out of all your selections, okay, ganito, scenario, express ko lang kung ano ibig sabihin nun. Pag hangout ka sa mga friends mo, or papakita ka sa, hindi naman wedding, no? Hindi naman wedding, pero gusto mo magmukha kang presentable or comfortable. Pipili ka ng susutin mo, and yung pinili mo ay graphic tee. Yung t-shirt na may graphics. Pero, may mga instances na bibili ka lang ng suka. Bibili ka lang ng kung ano-ano sa tindahan. And then, yun, kung ano lang yung mahagis mo. Parang ganun. Kung ano lang yung napili mo na t-shirt sa araw na yun. Ano sinasabi ko? Basta, on purpose. So anyway, ano ba yung point na sinasabi ko? Feeling ko yung mga taong pinili nila na magsuot ng t-shirt, more often than not, artist. Feeling. Yun yung theory ko. More often than not, gumawa na sila ng piece, or nag-paint sila, or humawak sila ng paintbrush at one point in their lives, no? Pag pumili ka ng... Yun yung pananaw ko doon. Or mahilig ka sa arts. Or tambay ka ng... tambay ka ng... Anong tawag dito? Anong pangalan nung ano? Ano ulit yung pangalan ng Center of Arts, CCP, no? Center for Cultural Philippines ba yun, man? Hindi ko alam, nakalimutan ko. Basta, yun yung kung saan lahat ng mga artist nag-gather siguro, and then, tara, usap tayo art. Hindi ko alam. So, feeling ko, pag nagsuot ka ng t-shirt na may graphics, andun ka sa scene na yun, or nakashoot ka ng short film, or nagsuspoken poetry ka. Yun yung pananaw ko dun. Kaya minsan nagsusut din ako ng mga graphic tees minsan eh. Ayun. Naalala ko dahil sinabi ko nga pala yung CCP, no? CCP? Center for Culture of Philippines, man. May time na,
talagang engaged naman ako sa pagiging artist ko. As in parang feeling ko high society ako when it comes to arts. Parang kasi film graduate, nakagawa na ng meron akong mga ilang short films under my belt. May mga nasulat na rin akong mga scripts. And, iyan. Sige, dito, ganito muna tayo. So, as a CCP, kumbaga, may time na lagi kong sinasabi sa mga kaibigan, or pag nag-reintroduce ako, lagi kong sasabihin na parang, may mga kaibigan kasi ako na tumatambay sa CCP. Ganun lagi. Parang, uy, Hildon, meron akong project na kailangan gumawa ng parang tarpaulin. No? Nagawa lang ako ng tarpaulin parang tatakpan lang natin yung basta may tatakpan tayo kasi pangit eh. So lalagyan lang natin. Alam mo yung pag kunwari may isang project ako natanggap dati na pag kunwari sa mall, tapos pag may bago na shop, tapos tatapalan mo lang ng tarpaulin, tapos soon to open, kunwari McDonald's or Kabalen or Churumaro Udon, hindi ko alam. Basta yun, soon to open, as may tarpaulin lang para hindi nakikita yung pangit or yung construction area para pleasing pa rin sa mata. Anyway, so nagkaroon ako ng ganong klaseng project din sa mall din, sa Tutuban Mall yata yun. Karoon akong project na parang kailangan natin ng tarpaulin, takpan natin tong area na to, tapos lagyan mo ng konting graphics, not too crazy. Tapos hindi ko alam, lumabas na lang sa bibig ko na, sure, kontakin ko lang yung mga kaibigan ko na tambay sa CCP, no? Parang, nalala ko lang yung face na yun na akala mo meron kang mga kaibigan na tambay sa CCP. Kasi nung una, feeling ko na projecting nga ako nun eh, parang, nakita ko, yung first time kong pumunta sa CCP, meron dun parang lalagay mo yung pangalan mo, yung guest name mo, and then pipirma ka. Tapos to know na pumasok ka dun sa entrance. And then, tapos may kaibigan ako na parang baguhan lang din kami doon. And then nakita niya, uy, si Ben Cab. No? So yun sa mga hindi ko alam, for some reason. Hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. And there's no shade kay Ben Cab or kay Sir Ben Cab. Literal, hindi ko lang alam talaga. Pero I heard na magaling siya. And I should do more research. Or hindi ko alam. Pero basta alam ko yung Ben Cab. Alam ko yun. Pero hindi ko alam kung yung ginagawa niya. Ignorante ako. Sorry. Anyway. So, nakita niya sa guest list, yung mga taong pumasok doon. Uy, nasa loob si Ben Cab. Chong, nasa loob si Ben Cab. Ako, parang talaga. Hindi ko naman alam kung sino yun. Pero yung isip ko noon, kailangan part ako ng group, no? Kailangan kilala ko yun. Tapos, parang, talaga si Ben Cab andyan. Hanapin natin kung nandyan si Brillante Mendoza. Parang, yeah, may ganun akong face na nagne-name drop ka na lang ng mga artists na deep within the high society ng arts sa Pilipinas. So, kumbaga, uy, Ben Cab. Kasi nakakita siya eh. Parang Pokédex yan eh. Parang nakita niya na pumasok si Ben Cab. So, talaga pumasok si Ben Cab. Hanapin natin si Brillante Mendoza. Andyan ba? Damn, wala.
Parang, I don't know. Andun eh, siguro pag film student ka, nakaka-develop ka ng parang, kailangan yung taste mo, ano eh, kailangan yung pinapanood mo, para kang film critic, na parang, kailangan yung mga pinapanood mo, is good enough, pero not popular enough. Yun eh. Na parang, uy, napanood mo na ba yung napanood mo na ba yung Darjeeling Express? Ay, sorry, Darjeeling Limited. Wes Anderson film yun. Talaga? Si Wes Anderson? Di mo kilala si Di mo kilala si Wes Anderson? Ano ka ba? IT student ka ba? Hindi ka ata kasali dito sa multimedia arts. Parang ganun. Pero maganda nga yun, Darjeeling Limited. Isa yun sa mga favorite na films ko. Actually, siya yung pinaka-favorite ko in terms of mga gawa ni Wes Anderson. So yun, CCP. May time na ganun. May time na feeling ko pag parte ka, or ayun pala sinasabi ko, no, nagpo-project ako. Nag-project ako na sana one day, na pag makita nila yung Hilton Villanueva na pumasok sa loob ng CCP. Kasi sinulat ko rin naman yung pangalan ko nung pumasok kami doon eh. Sana one day, pag nakita ng mga ibang estudyante na, uy, pumasok si Hilton Villanueva, ibig sabihin, tambay ako ng CCP. Parang pupunta lang ako doon para mag-sniff out ng art. No? Parang, I want to be inspired. Parang, punta ako CCP para, ano yun, tumingin ng art. And hindi ko binabash ang mga mahilig sa art, no? Ako kasi mahilig naman din ako sa art eh. Nung nakita ko yung spolarium, nakalimutan ko kung feeling ko nga, ano lang yun eh. Hindi, ang laki. Hindi naman, i-replicate mo ba yung ganyong kalaki? Kasi malaki talaga yun. Tapos, ang daming canvas eh. Parang 3-4 yata na canvas. Ganun siya kalaki na malalaki na canvas. Nung nakita ko yung spolarium, parang na-appreciate ko na ginawa. Ganun yun eh. Hindi, kung paano ako maka-appreciate ng art. Parang natutuwa ako sa history ng art na yun. Palit na ako na yung headgear ko. Na-appreciate ko kasi yung story behind it. Not necessarily, kumbaga kasi hindi ako masyadong magaling din eh sa pag-assess ng, yung brush stroke niya doon, or other ways you can appreciate ang isang art. Pero nakita ko yung spolarium, parang natuwa ako on staring at it kasi iniisip ko na parang, si Juan Luna yung nag-paint nun, no? Sorry kung mali. Juan Luna, no? Na-imagine ko lang na pinipaint ni Juan Luna yun. Isa sa mga taong nakikita mo lang sa books nung bata ka. And feeling ko ata hindi magandang yung hat mo. Kasi kakaroon lang yata ng shadow dun eh. Lighting 101, no? Yeah. Ganoon ako mag-appreciate ng art nun. Ano ba? Sorry, sobrang kalat. What else? Okay, sige. I-start ko na pala yung, meron pala akong
meron pala akong pag-uusapan. And ito na siguro yung last, no? You know what? Siguro sa next episode na to. Kasi yung topic na to, being a husband to a pregnant wife. Parang ibang topic to eh. Itong topic ito, sabog eh. So, ano muna, random lang. Mahilig ako dati mag actually, pwede ko na ata i-end dito eh. Okay na ata to eh, no? Yeah, I guess, thank you for watching this podcast episode. Ito experiment lang ulit eh. Sorry tinry ko lang na freestyle lang, and kung ano lang maisip ko, kakwento lang ako bigla. Kung saan ako dadalhin, no? Saan ako dadalhin ng wind curtain, no? Asa na yung apo? Asa na yung apo? Asa na yung abo ko? Parang lagi na lang gagawin yun sa ano. Aabangan ko mamaya. Aabangan ko mamaya yung ano, sa kasal na ano, sa next kasal. Sa upcoming kasal na attendan ko mamaya. Aantayin ko yung magsasabi ng, uy, congrats lagyan mo ng bata yun dyan. Asa na yung apo? Alam mo yan? Pehingi ako ng apo kahit hindi ako parte ng family. Minsan nga may mga ibang tao yata na lalapit eh. Lalapit sa bride and groom, and then kailan mabubuntis? No? O magkakaroon ba kayo ng kids? Isa yun, marami yun. Usual yun. I think staple yun eh pagdating sa Filipino culture ba yun? Kasi parang hahanapin niya eh. Parang feeling ko yung mga tao. Hahanapin niya yung hahanapin niya yung kung ano yung kulang sa'yo. Tama ba to? Tama ba yung gantong thinking? Feeling ko pag na-assess na niya, ikaw. Kaya siguro lumalapit yung mga tao. And then, lumalapit yung mga family members mo. Oh, may jowa ka na ba? Parang ikaw lang kasi mag-isa eh. Parang, uy, kailan ka magkakaroon ng boyfriend? Uy, ilang taon ka na? Ina-assess niya eh. Uy, para silang, alam mo yung sa Dragon Ball, yung parang, yung over 9,000, nila, i-assess ka nila sa isang family gathering, and then, piu, 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 gagalat bigla yung kanilang mga Super Saiyan goggles. And then, i-assess nila, nasa gantong age na siya, tapos wala pa atang boyfriend, wala pa atang girlfriend. So, kailangan ka mag-aasawa. So, kailangan nilang malaman yun. So, kailangan, beep, 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 beep. Asan yung boyfriend mo? Wala pa atang boyfriend. Yan. Parang hahanapin, parang i-figure out nila yung, they have the need to figure out what's missing sa'yo, and then tatanungin nila. For some reason, yung mga ganun. So anyway, sa wedding, makikita nyo, laging may magtatanong, buntisan na yan. Diba? Or usual naman kasi parang yun naman yung next chapter, no? Pagkatapos mo kasal, you wanna have kids? Or no kids? Pero pag nakakita ka talaga ng tita na may glasses, na may medyo pang Super Saiyan, figure out niya na kung ano yung missing sa future mo. Kaya kung hindi mo alam kung ano yung, siguro kung nagkakaroon ka ng existential crisis, and then hindi mo alam yung next step sa life mo, punta ka lang sa tita mo or punta ka lang sa tito mo, and then sabihin mo, ano yung kulang? Tanungin mo siya, eto na ako, ano yung kulang sa akin? Tapos yun na lang yung next goal ko. And more of 9 times out of 10, sasabihin niya kung ano yung kulang sa'yo. Yun.
Ikaw ba, natanong ka na ba kung asa na yung apo? Bigyan mo ako ng apo. Where's the apo? Asa na yung apo? Hindi ko alam kung ba't ko yun. Ang sarap ang sabihin. Email lang. Email lang kayo. Tanggalin mo na to, sorry. Email lang kayo sa tintonproductions@gmail.com kung meron kayong mga tanong. Gusto ko sana yung parang may tumatawag. Parang may caller. Pero ano lang kayo. Send lang kayo sa akin ng voice memo of your question. And then, try natin sagutin. tintonproductions@gmail.com. Send in your audio questions or video questions. Try natin i-play dito. And then, sabihin nyo rin siguro pangalan nyo. Hindi kailangan totoong pangalan. Mga screen name. Parang Vegeta. Siguro. Siguro may yung tatanong sa akin, asa na yung apo. Pero kahit anong tanong. And I'd gladly entertain those questions. And enjoy lang tayo sa podcast. And let's see how far we can go dito sa ganitong klaseng style of podcast. Yun lang guys. Salamat and happy days. Thank you.